Mabansurahan ka preparan sa ilang pagdagan nila sa eleksyon. Kung wala po dahil preparan nila ang kaugalingon sa pagtakbo dahil mabubuhay ng Diyos. So, sa ako ang previous ng mga message, nabutan na ito dito nga wala ipulos sa atong mga plano kung kita wala na diri sa kalibutan. Ingon ang Bible, mas maayo pa ang buhay ng hero kaysa patay na tigli o leon. Kung saan mo ang kakusgan, kamaayo, kabright, kadato, kung patay na ka. So mas maayo yun lang na buhay ang tanan. Buhay pa ba ang tanan, Igsoan? Amen! Ito ba mo kay Basik? Sa Bible naman ay naghahag og message sa Bible, yung nakatulog, nahulog sa bintana, namatay. No? Tatawa ng tapad ako sa mga inaayong tulog doon. So, before na po, ato sa main topic, naman lang review, kasi nakadamdam sa ako ang message na Sunday about pain or sakit. No? Kasakit. Muna po ang topic na to last Sunday. Kung review na ito gamay, ang 3 points na to about pain is number 1, ang pain makatabang siya sa ato because pain symbolizes life. Ang kasakit nagsimbolo sa imo ang pagkabuhi. Kung mabatian mo nga nabatian kasakit ang pasabot ang nabuhi, pwede ka. Amen? Kaya ang mga patay na wala na magintas na yung mabatian. So, importante ang pain di ay kay mo na nag-symbol sa tuwa of life. Number 2 is pain will bring us closer to God. Ang kasakit na wala mo ay maghatag sa tuwa o longing na maluol pa din sa itong buhay na Diyos. And number 3 is ang tuwa pain can produce something good. Ang pain na wala mo produce siya o hindot ng mga bata. Now, kung wala, nakadumdum ako sa ako ang auntie, kung ibupayon sa Diyos ang kasing-kasing sa akong mga gagaw, magsubok ka sa pagkawalan sa mga auntie. Nailang agam-aga na ang iyang appendix ni Buko. Pagputos yung appendix, niingon ako ba ng mga kapoy ni Baldan mo sa medical na kung butol daw ang appendix, sakit daw kung na tayo. So, before mo butol ang appendix, sakit daw na sa kayo. So, karon na ay mga ilaang huna-huna na base daw ko noong wala naman kaya yung sakit na iya ang appendix, kaya kay sige po dyan kumaro pain reliever, pang wala sa sakit sa lawas, di magpuro po sila ng disgrasya. So dito naman namin ni Mrs. Sakto no ang message na Sunday, na kung dili ka kabati o pain, dili ka kaatik, na nakalay something wrong. Well, nag-realize ko na mo ba, ang message ni Lord ako Sunday, haon po na siya sa mga nakikabukod sa mga family this past few days. Kaya kung tinuman ito nila ang gihuna-una, na maong wala nakapatid ang auntie na maong nisakit ang niya ang appendix, hapit na yung buto, is because nasa ginatuman, nagpapawala sa sakit o pain reliever. No? So, dili yun always dito na makuha ko na ito ng pain reliever. Kaya ang pain, daghan kaya mo sa og nakabang sa tumang pinamuli. So, this morning, we'll be talking about the Lord will send help. Isa ba yung nagtawang na rin Amen. Tanan nung nagkinahanglan nagtawang yun. Kinahanglan yun ang help. Pero today, we will be talking about how the Lord sent help to His people. So, when the time nga lantaw na to, this ako ang sitwasyon is very impossible na tayo. Na yung mga task na ihatag si Lord sa ako, ang sa ilang taon ko, Lord, imposible mo kayo na mabuhat ako ni. Maglisod mo ko ano nga, kung ako lang mo yung buhat ni Lord. Basta man akong buhat ng Lord, di ba ko kabalo? Yung people dito sa una, yung mga pagsigi, pagkuhan mo, at mo sa tubangan mo, kamuhay mo, di ba, yung service leader. Edgar sa una, sige, kukurunan ko sa una, karon kay, yung ikaw, di ba, service leader, sige, okay na.
Pag primero pa lang daan, makaingon na dyan ka rin na kinahanglan pa utabang. Di yun ako na yung himo ko makurang, hindi ko kagaluan ni. No, but the Lord will come up to a resort that we less expected. God promised to His people that He will never leave us nor forsake us, but in a way, God also knew that we are humans and we need help. Nasayon si Lord nga kita tao lang o kinahanglan yung tao kabang. Now, nag-promise the Lord, hindi nito kabiyaan. Hindi punta mo pasagdan. So, si Lord, hindi siya mo duha-duha o tabang sa iyang mga katawan. Pero since the Lord is Spirit, and dili po ganahan si Lord nga always lang na ay miracle na hitabo sa imong lahat. Do you know why the Lord dili niya gina-permanente ang gitawag na itong miracle? Nasayad mo? Ano man na dili man permanente ang milagro sa Diyos? Kung namhanan niyo ang Diyos, dapat naaging milagro permanente. Gamhanan man siya. Pero ano man gipili ni Lord na dili permanentihon ang milagro sa Diyos? Why? Because kabalo si Lord sa nature sa tao. Kung magpermanente ang milagro sa Diyos, ang mga tao mahimong dependent sa milagro sa Diyos. Sama bagya ko na sa mga tao karon nga giayo o bukid o ayuda sa gobyerno, di na ganahan manalbaho. Ano man, damay madawat ko. Muna nga ang Ginoo, nasayon siya nga ang tao, dili pwede nga magsigirag salig sa milagro sa Diyos. Ano man, kung magsigig salig ang tao sa milagro sa Diyos, malagmit ang sigir tag na nga dili, magtagad na ang mana matagak ikan sa langit, aron natin kanon. Magsigir tag-tagad na itong bato, mamugawas ang tubig na itong bato. Eh, mga pinita ko sa una ko sa Moses. Dahil tubig mugawas ang bato, makainang pwede yung tubig. Magsigir tag-salig na ayuhon na kasi Ginoo. Yes, the Lord heals, but the Lord also gives us wisdom on how to live life. Amen ba? Sunod ka ba? God has the power to do miracles, pero wala niya ipaundayunan ang milagro na permanente. Now, if dili permanente ang milagro, unsahon man pagpadala sa Diyos sa iyang tabang. Sa una to ang kuwan, o ang topic, the Lord will send them. Unsahon man niya pagpadala ang tabang kung wala yung milagro. Amen? Una to ang topic karon. So here is 3 ways tulong ka ako maagi unsahon pagpadala sa Diyos ang iyang tabang. Number 1, He will send help through family. Amen? Amen ba? Usa kay dili na ato na kayo pinapansin ba? Napakaingon tao, dili na gikan sa Diyos. Pero igunaw na kami mo kayo, na akong family na po na sa sarili nilang mga problema. Amen? Nagsige ka o kanang salig na tabangan ka sa iyong mga papa, pero wag di ka kadondong nga imong mga papa na ako'y laing problema. Pero nga naman mukhang akyat sila sa pagtabang sa iyo because the Lord used your family to send help. Exodus chapter 7 verse 1 to 2 naging sa. This is when the Lord said to Moses, nga ato ka sa Egypt, Moses, akong nakakawan dito, kaya nakalito sa mga nakakawan dito sa mga Egyptian. Kuha sila, pag-awas ka sa Egypt. Misoko niya si Moses, ngayon siya dali, Moses, pay close attention to this. I will make you sin like God to Pharaoh. Kaya siya nga, imuunti ka sama sa usap ng Diyos, diha sa tubangan ni Pharaoh. Dili sa Diyos, pero niingan si Lord niya, imuunti ka sama sa usap ng Diyos, diha sa panglantaw ni Pharaoh. Ano ba? Si Moses na magdala sa mga milagro sa Diyos. Pero, niingon siya, kahit nasayot man ang Diyos na dili makaya ni Moses, kaya before pa na ako kaning chapter 7, daghan na kayo o alikot-likot si Moses. Lord, dili ito kakaya sa iyo ang pagkabawa naman, kinsa man lamang ako.
in the Bible, who am I para matubang sa usa ka hari sa Egypt? Ultimo siya gani mura dili pa gani sa kapor gani siguro na o kanang matubang gani o ubos-ubos nga posisyon sa Pero si Pero pa mismo mo yung matubang, Lord, kinsa naman lamang ako. Pagkaman, gitagaan sa kasyura sa Lord, ubanan kong tika. Ni aligong ito tapos si Moses na, hindi mo kastuloy ako tarong. Mag-stopper ko kung doon sa Lord. Hindi ko kastuloy, usahaw na ako pa. Ana si Moses. Dili, straight iya ang istoryahan. In short, mag-stutter siya. Kaya sa yan, isa ka nagbo yung ginagawa ng mga tao. Na magbalik-balik ang storya. Di ko kahit natulog. Inana si Moses. Reklamo siya ni Lord, hindi ko makastorya tao kung hindi mo pastorya ni Pero. So the Lord used his family to send help. Ano naman? Dili mo kaya. Okay, tabangan teka. I will send help. Pero wala niya ipamangagi o milagro. Ano man? Pwede mo ka si Lord nga, sige, kuha ko na ko yung pagka-starter. Kuha ko na ko yung pagka-nga. Aron mo, ayun yung pagka-story ni Lord. Ano ni Pero? Pwede mo tayo mo ano Lord yung milagro, pero nga nang wala mang gibuhat ni Diyos, ni Lord. Because di siya ganahan na umabot ang panahon na si Moses, ma-feel niya nga siya mo'y nakapagawas sa Israelites. Gusto niya na siya mo'y ma-acknowledge as Diyos. Ang kanang glory dapat ipadulong sa iya o nagikat ang kanang tabang sa iya. So the Lord sent help to Moses and iyon siya, and your brother, wala na siya yung nauna siya ni Moses, yes, mawala na yung akong pagkanang na anin. Iyang imitik-bilik siguro sa Lord mga, Lord, di ba ko ka pala gusto niya, Lord? Agad na sila siya yung na, sige, ayun ako yung mga pagkakasakit. Pero wala man yung si Lord na ayun. Yung siya, and your brother will be your prophet. Verse 2, yun siya, tell Aaron everything I command you. Tanan ka, istorya ni Lord ni Moses, imo ang istorya ni Aaron. Ano naman? Si Aaron, dugay naman na sila isoon, kabalong na sa kasabot na sa istorya ni Moses. No? Dati mga kailan, kita na may makasakot sa ilang istoryahan. Nakadumdum ko sa una sa old church na mo, dito sa Torno, na sila yung o katabang, dito sa katabang, pagkawal nila sa church, na amang. Amang yung narinig dito ba ng istorya. Ang yang istorya ay sign language lang. Tapos, pero mag-converse ka pa dyan, actually, gunaw-gunaw kayo, katong amang, sa tagal ng mga ito, Bible school students, siya may pinakatabihan. Pero amang siya. Mag-istorya na kanina ba na kayo ng doha? Ano man? Ang siya, mag-istorya na siya. As wala nyo kayo masaplan sa iyang istorya. Pero sa kadugay na mo nga kuyong-kuyong, sa kadugay na mo nga nakaupan na mo sa susunod sa simbahan, tignan ka sa iyong istorya, masaplan na mo. Untuk baskas. Di ba na-realize nga, the more day ang singmo kuyong, sayo na lang ni mo sakton ang iyang pinulungan, maskin pag din ni mo masaktan. Si Aaron, sa kadugay natin ng kuyong ni Moses, ni kuyong gigamit ni Lord ang iyang family member to send help sa iyang problema nga di isa kastorya o karon. Ngayon sa Lord, anong istorya na ko ni Moses dito? Dili ni Aaron, ni Moses. Tanang ako ng istorya ni mo, yung siya, everything I command you, si Moses. Aaron must command prophet. Tell everything to Aaron. Tanang istorya na ko ni mo, istorya ni mo ni Aaron. Kung sa difference, kung yung i-direct story ni Pharaoh. Yung istorya ni Pharaoh, hindi sila magkasampay ni Pharaoh, kapag sa kailan ni Moses. Pero ni Aaron, istorya lang niya, nasabta na ni Aaron, si Aaron may magpa-iluna sa iya ang istorya, anak niya, istorya ni Pharaoh. Now, nag-send ba o daw si Lord ba?
nag-send of help sa Lord. Pero ang ginamit niya is not miracle. He uses people in the side of family. Isa na ba'y nakatagang kandali nga nakatay ng problema sa ito ang kinabuhin, tapos ang pinakauna na lang pa na atong pamilya. Amen? Dili ko siya tanan. Tinapoy mo nga unang pinakauna na muaway ni mo, pamilya. Pero I think most of the Christians, ang pinakauna mo tabang dili na yung ilang families Christian ko, ang imuha dyan sa nga family. Masin pag-usapan na ka, grabe mong nabuhat na mutang. Pag mubalik ka sa iyong pamilya, dawa ito yung ihapon mo. Amen? Amen ba? Number 2, God will use people with bad intention. Kanina, niyon, ang Diyos maghatag og tabang pinaagi sa imuha pamilya. Sakto nila yung sakto yung amen. Si Lord magtabang pinaagi sa iyong pamilya. Pas, ang sama niya. God will use people with bad intention. In short, pamilya man o dili, basta na ay dili para yung intention sa imuha, usahay gamiton sila si Lord para magpadala o tabang. Amen? Amen ba ba? Yes! Kasi may nga, what intention sa mga kaaway na ko ba? No? This is another example of God using the family as help. Sino lagyan mo sa number 1 na magtabang iyang gamiton ni Lord ang iyang family para mag-send og tabang. Pero in this time, ang iyang family member mismo mo na ay bad intention sa iyang kinabuhi. Atong basahon, Genesis chapter 37, verse 23 to 28. This is the story of Joseph. So, isa yung sa story ni Joseph. Genesis chapter 37, verse 23, naman sa 28, sa mga nag-apply Bible. Basahan ko sa mga Bible na sa monitor. So when Joseph arrived, his brothers ripped off the beautiful robe he was wearing nang gibuhat sa iyang papa. Then they grabbed him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty, walay tubig ang katabay, so there was no water in it. Verse 25, then just as they were sitting down to eat, they looked up and saw the caravan of camels in the distance, coming towards them. It was a group of Ishmaelite traders taking a load of gum, balm, and aromatic resins from Gilead down to Egypt. 26, dali na ito, basahan na itong pinaka-importante nga part. Judah said to his brother, what will we gain by killing our brother? We have to cover up the crime. Instead of hurting him, let's sell him to those Ishmaelite traders. After all, he is our brother, our own flesh and blood. And his brothers agreed. Verse 28. So when the Ishmaelites who were Midianite traders came by, Joseph's brothers, pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver, and the traders took him to Egypt. Okay. First question. Kinsa mo'y unang naglabay niya sa tabay? Yang mga igsoon. Fast nyo mo kayo, you will lose the family to send help. Sakto, family lagi ang magigamit ng Lord to send help. Pero another term sa niya is the Lord will send help to the people who have bad intentions sa imo. Ano naman? Number 1, nagibuhat nila ilang gilabay sa tabay. Paglabay ka sa tabay, nag-send si Lord og help. Pinaagi sa kalaban. Pag-abot sa kalaban, wala sila kate nga sila di gamiton ni Lord. Nga mismo sila nga naglabay ni Joseph, mo'y gamiton ni Lord para si Joseph matabakan nga makagawas dito sa tabay o daton kung asa ang plano sa Diyos sa iya. Ano man, katong kalaban nga ipadala ni Lord nga help, dili ko siya ang main solution. Ano man, katong kalaban nilabay lang ko sila dito.
wala ko sa intention na mapalit o slave. Nilabay lang ko sila. Karaban lang to, murang ko siya na maligaya ba? Ikaw na nihapit, nabantay mo sa mga pagkaroon. Oo, maya. No? Kung hindi mo maligaya, kaya mula ba'y paspas kayo, ikaw sa munisipal, nalayo na tayo, nagpupul man. Sa ako na mabukol ko lang ako, magkakawa man to. Katong mga nakakaraban, nagbiyahe ko sila. Padulong ko sa Egypt. Kaya Egypt, kung sa pinakadakong na trading capital na kontrol na. Paglabay na nito, diling si Caravan, mo'y mismo ningon na palito na ko imo ang igsopod nga nasa ko, nasa tabal. So that caravan is part of the Lord's plan para gamiton ang kinsa, iyaang kaugalingong mga igsuon na mao'y naglabay niya sa tabal. How did God do it? Balik ko na to sa verse 26. So, take out tignan mo yung mga ballpen, i-highlight yung Bible. Jodah said to his brother, di sa gigamit ni Lord. Si Jodah mo gigamit ni Lord para mag-send help ni Joseph. He said, Jodah, what will you gain by killing our brother? Kung saan may makuha na ito, mga kompakyon si Joseph. Kung pakyon ko si Joseph, kinahanap ko na ito kabunan ang krimen nga ito ang ibuhat. No? In 27, he suggested Jodah, instead na pakyon na ito si Joseph, ako na lang siyang ibaligya kanang mga nilabay niya mga traders. Kasi ako na-uso pa man ang baligyan slave. Pero dili mo makita nga buhat siya sa Diyos o tabang siya sa Diyos. Na naman, hindi ko siya try, kinalasan sa verse 27 after sa first sentence, hindi siya, after all, he is our brother, our own flesh and blood. Imagine mo, sila na nag-imong krimen, sila na gusto ibaligya si Joseph, makahuna-huna na after all, igsuon man ako na hindi na ito yun. Ako na lang ibaligya. So kung wala ang tabang ni Lord, wala, may patay na si Joseph. Ano naman, mo ito initial plan na patay na si Joseph. Pero agi kay nag-send of help sa Lord sa iyang mga tao, to His people, even the people that has bad intention to you can be used for you, not against you. Amen? Kasi nakadungog akong kantang na the devil had made bad plans for me, but you made it for good. Ito yung lyrics na nasa sa kanya. Nga ang kaaway, nagplano o dili maayo para sa imong kinabuhi, pero si Lord, ihimo niya ng dili maayo intensyon para sa kaayuhan o para mag-glorify ang iyang name. Amen. Then sunod pa pagnan. So number 1, God will send help through your family. Number 2, God will send help or God will use people with bad intention para magpadala o tama. Amen? Nalumdum na lang ko sa una. Dito ko mo ito barangay kay si Kapitan kontrapartido. No? Kontrapartido si Kapitan. Dito ko ito barangay. Karon, naabot ang ayuda. Isa may mga hatag, si Kapitan. Kuhaan ito. Sayang. Tabang na siya sa tuwa. Pila na lang mga bukas karon. Kuhaan kay tabang na sa mo sa tuwa. Pero kinsa gigamit ni Lord. Ang imo ang kaugalingon nga kontra. Ang imo ang kaugalingon nga kaaway. O sa imo pa'y gamitin ni Lord to send. Yeah. Number 3, God will send help through stranger or God will send stranger para sa imo ang ipangayo ng tama. Isa na ba yung natabakan ng stranger? Wala pa? Ano mag-iinan ako sa iyong mga don't talk to strangers? Kanang wala mo kaila, dili tabang sa inyo ang mas dili mo kaila. Wala ka man naka-experience sana. Ano naka-experience mo sulit? Ha? Drinking? Oo. Sige, kaya pala ko lang kung jogging. Natabangan siya o nagawin kapalhabal rider. Pero at the same time, nakatabang pa sige sa palhabal rider. May nalipong naman siya, muna nakuot niya si Paul sa ibisig minta, nakatag niya 500.
No? Give and take or no? Give and take. This one. Save din. No, so, dagan kayo mga instances na if natawag niyo mo sa YouTube, uso kayo lang itawag nila o social experiment. Ganun na yung magpa-kablasa, yung mga yung pagkaon, mga pagkaon, lumayan, ayaw. So, dahil yung sabo po nila, ngayon ka, hawa dali, ayaw dali kay Juan, bahupay ka. Pero na yung mga tao na makatabang din sa mga, ayaw, kaya ako ibayad sa yung pagkaon. Pakanta lang na siya. No? Dahil mga tayo nga, the Lord will send stranger. Now, let us look at the scripture, what the scripture says. Joshua chapter 2, verse 1 to 24. 1 to 24. Joshua chapter 2, verse 1 to 24. Tingnan siya dali. Then Joshua, son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim, go over the land. Go look over the land, he said. Especially, kung sa city ila ang iplanuhan, ang Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab. Underlining name ni Rahab, kaya kasi mo sa itong quiz, Bible quiz. And stayed there. Verse 2, the king of Jericho was told, look for some Israelites have come here tonight to spy out our land. So the king of Jericho sent his message to Rahab, bring out the men who came to you and entered your house because they have come to spy out the whole land. Ang nakapit na siya, na naispiya na nakabot sa Jericho, o kabalo siya na nakasasulod sa balay ni Rahab. Tingnan siya di verse 4, but the woman had taken the 2 men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. Verse 5, at dusk, when it was time to close the city gate, they left. I don't know which way they went. Go after them quickly, you may catch up to them. In short name siya, nakikita ako nila, nakasulod sila rin sa balay, pero wala akong kabalo kung nasa sila ron. Malagit, pag sirado ninyo sa gate, naka-iiyas na to sila. Kasi bukdan ninyo. Bukdan ninyo kasi tapos sa pamilya sila. Verse 8, yun siya. Verse 8. But she had taken them up to the roof and hidden them under the stone of blocks she had laid out on the roof. Pero sa verse 6, ngayon si Rahab ay instead na iyang ipalakaw ang mga spies, iyang ipato dito sa roof o dito niya kitaguan under the stalks of blocks. Verse 7, so men set out in pursuit of the spies on the road that leads to the fords of Jordan. And as soon as the pursuer had gone out, the gate was shut. Verse 8, before the spies lay down for the night, she went on the roof and said to them, I know, sa inyo ni Rahab, natibay na ito, sa Rahab ay langit sa Diyos, niyon siya, I know that the Lord has given you this land. Si Rahab mismo, nasayod siya, nalihok ko sa Diyos. Na ihatag sa Diyos ang land ni Joshua. Which I know that the Lord has given you this land, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. Verse 10, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. So what you did to Sihon and Og, the 2 kings of Amorites east of Jordan, whom we completely destroyed. So si Rahab, nakabalita na dahil siya, nakatong ligawa sila sa Egypt, sila itong mga tao niagi sa Red Sea, nagitunga sa Diyos. No? Naabot na dahil sa iya ang balita. So dili lang di ay ito, sila lang may nakabalo. Naday mga nakabalo na naguna na dito pa sa ila. So nakabalo po sila na ay mga country na na-destroy na po sa ila ang group. Ngayon siya dali, when we heard of it, our hearts melted in fear. Nahatlog ni patayo po sa balo ng mga. And everyone filled because of you. For the Lord your God is God in heaven, above on the earth below. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign.
that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Tinasayad na sila na sa nakayon na ni Joshua ang Jericho. Unang kayo sa assurance na isure ko na abakan ko ninyo, inyo na papatyon ang mga tao na kaanib sa hari dito sa Jericho. Verse 14, our lives for your lives. The man assured her, if you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. Verse 15. So she let them down by a rope. Wala sila niya isagit. Iyang ipahakikyas ang mga spies dito sa iyang bintana through the window. For the house to live was part of the city wall. Ang iyang balay na sa kilid sa city wall. In short, kung kanino yung city wall, ang iyang balay, bintana na siya, pag-ambak mo sa bintana, nanaka sa pikas o gawas sa city or sa kingdom. Verse 16, she said to them, go to the hills so the pursuers will not find you. Naato mo sa buntod. Ayaw mo paglakaw sa dalan. Sa buntod mo ato. Kaya ang mga pursuer ninyo, nagbukod ninyo sa dalan. Kaya niyong sa kanin, dito niya to. Hide yourself there for 3 days until they return, and then go on your way. So, verse 15, now the man had said to her, this oath you made us swear will not be binding on us, 18, verse 18, unless when we enter the land. You have tied this scarlet cord, the scarlet cord, in the window through which you let us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers and all your family into your house. If any of them go outside your house into the streets, their blood will be on their own hands. We will not be responsible as for those who are in the house. With you, their blood will be on your head. If a hand is laid on them. But if you tell what we are doing, we will be released from the oath you made us swear. Verse 21. He agreed, Rahab agreed. She replied, let it be as you say. So she sent away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. Then they went to the hills, stayed there for 3 days, ilang ikuman ang sugod ni Rahab, until the pursuer has searched all along the road, and returned without finding them. Verse 23, then the two men started back, they went down to the hills, forded the river, and came to Joshua, son of Nun, and told him everything that happened to them. And they said to Joshua, the Lord has surely given us the whole land into our hands. All the people are melting in fear because of us. Now, to sum up the whole story, may taas-taas ko na siya. Katong gigamit ni Rahab na di ba taas man ang city wall. So, ang mitana nilang Rahab, parang si Mina ni iyang kitakusan ng window o kato ang clock sa tawag scarlet clock, scarlet over, no? Red na clock. Mo may gigamit nila panakop sa city wall. Pag naon nila niyo sa anong mismong imo ang ipanawagan sa mo ang clock, mao na itagkos sa inyo ang katubaran sa inyong balay. Kaya aron pagabot sa panahon nga kami mo atake, makita na mo ng scarlet nga clock, makabalumi nga kamuna. O walay mahitabo sa inyo ang pamilya. Imong mama, imong papa, para pamilya nimo dapat nasunod sa balay. Kaya ang tanan nga mo gawas, dili na nga namang problema. Ano man, pinagyanay naman na, war man na. Dapat nakakadyo mo sa sulod sa inyong balay. Dito sa niyam. Sige, mo agree ko. Number 1, dili lang si Rahab mo tabang sa spies. But at the same time, ang mga spies pod mo tabang ni Rahab. They are two completely strangers. Wala sila naghinanay. Nisulod ang spies sa ilang balay, iyang ipakuloy, iya ang gitaguan. O ang spies wala sa kailan niya, na prostitute siya. O ang spies, iyon siya nga, tabangan ka mo nga dili mo masakpan. The Lord sent help to Joshua para ang iyang spies dili madakpan through stranger. But at the same time, Rahab sent the spies as part of the Lord's help sa iyang family para pag-abot sa war, pag-conquer sa Jericho, iyang family dili mamatay.
through strangers. Maski nung wala ka kaila, might be a potential to send help. Muna isoon dapat dili na sa Bible, be hinahanglan na be good to all strangers. Naman, you might be talking to an angel. Ang stranger di ay, dili lang siya basta-basta stranger. Hinahanglan mahimo kang maayo sa tanan nga stranger sa atong life. Why? Because there are times na imo ang kastorya nga stranger might be potential people that will help you in your plans or in your situation. Joshua, that time, is planning to conquer Jericho. Pero kung namatay ang iyang spies, magdadakpan niyang spies, wala yung nakita kong conquer. Ano man, wala sa rin na ibaluan mo sa nasa sunod sa Jericho. Except na itong spies na iyang ipadala. And if the time po na wala, nitabangan ni Rahab ang mga spies ni Joshua, pag-abot sa panahon nga nakaikas ang iyang mga spies, o sulungon ni Joshua ang Jericho, si Rahab o ang iyong pamilya mamatay. So brothers and sisters, all over the Bible, we can see how the Lord uses people to send His help. And if dili na ito na matuwa siya pagsapagsaon, we might come up next week ako ang humanap ng service. Kaya nagdang kayo part sa Bible na nagdamit sa Lord, mas inunsa na buta. He can use family, He can use enemies, He can use people, He can use strangers. Usahay, muyus pa siya, usahay mga butang na dili na ito ginanahong mga sitwasyon. But before kamo ato sa ikadawang ang sa conservation, let me end this message with a verse in Isaiah chapter 52. Verse 12. Actually, this is the verse na nakuha na mo sa last Friday sa mo ang prayer meeting. So naapos siya sa distributional. Kapag maganan mag-devotion niya, huwag mo kabalong sa ninyo, asa mo mula daw sa Bible o sa inyong devotion. Lanto mo sa Facebook, sa inyong Hope Tabernacle. Naalit sa pinaka-first part kayo sa page. Naalit ito yung guide. Kung sa'y basahon ninyo sa certain na daw. So pwede niyo ito mahimong guide nga, ay kanin sa dawa, kung yung masahon na verse. And gikan itong mga verse, dito ka makuha o mga butang na pwede niyo mahimong study. Verse, Isaiah chapter 52, verse 12, hindi ka siya. Wala. Fine. Sa Bible ninyo, basahan lang. You will not live in a hurry, running for your life. For the Lord will go ahead for you. Yes, the Lord of Israel will protect you from behind. Di yun ang Bible, kung mulakaw ka, ayaw mo pa dali. Kay tanan ng mga nagdali, dili yun makasabay sa plano sa Diyos. Kaya ang plano sa Diyos, protektahan mo niya sa inyo ang atubangan o sa inyo ang likod. Kung kalit lang ang sutoy, na wala pa galing na sa gitana ng Lord nga dapat makumpakan ng stage. Basta ito niya o lahim ang mukhang kapatulingan. Amen ba? Tanan ng mga nagdali, daghan kayo sa iyo. Amen? Tanan ang mga nagdali, daghan kayo sa iyo. Daghan mabilin. Yung mga ito tao, mga ito nagdagat, hala, dali-dali, hala, malinit na kayo, mahali ko nagdagat. Pag-abot dito din, wala din tubig. So, hindi mo tubig agad. Mga ito istilahan, hala, dali-dali, kaya hapit na balik. Pag-abot sa istilahan, wala din kayo bulupin. O, sama naman yung sulat. Ang worst pag wala kay ID. No ID, no entry. No entry, no study. No study, no education. No education, no college. No college, no work. No work, no wala. In short, kung di ka talaga ID, patay ka. Sige, dali-dali. Sige, dali-dali. Pero ang hindi dali-dali, God's protection was no longer there. God will save you from your own mistakes. Muslim si Lord sa mga mistake. Pero the Lord cannot protect you always. Why? Instead nga napaka-aning niya ang part sa iyong life. Nag-una-una ka.
So let us remember, brothers and sisters, that the Lord's time is always perfect. Kung hindi pa perfect ang time ni Lord, nga namang ipalabay ni Lord ang caravan, sa point nga nakahima, kahilundom si Judah, naabot na lang siyang ibaligya. Kaya pwede mo nung na late ng caravan, napatay na nila si Joshua, si Joseph. Pwede mo nung na dapat agad ng spies before pa siya nakita ni Rahab. Pero the Lord's plan is always in perfect timing. And if the time na makuna, umaulahin ka naman, and we will not be in the face of the Lord, there will be consequences. So let us walk in the face of the Lord as He provided us help ahead of you and protection before you. Doble ang tabang ng Lord. Gaon na o naapod sa imong ulahin. Nag-protect. Ang yamin ka sa pagpanindo. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for your word for this morning. Salamat to Diyos ng ikaw, Lord. Kanunay nga nag-sense among help you have. Give us knowledge, Lord, and wisdom, God, that not everything, Lord, that is in terms of miracle can always help us, God. You have made us stronger, Lord, pinagi sa lakaw, Lord, sa mga dalan ng Diyos na imong ipagana sa mga, Lord. You not intend us to have safe and sound travel, God, because we know, Lord, that anything na dalan ni mo ang lakban ng Diyos is not dalan sa kahanoy, God. There will be persecution, there will be enemies around us, Lord. There will be lions that surround us, God, waiting for us to get weary, God, so that they can devour us, Lord. But you will protect us. You will be before us, God, protecting us, Lord. You will be in front of us, Lord, na sa mga babangan, Lord, guiding us, Lord, in every step of the way, God. Salamat to Diyos na wala, hindi mo biyaya, Diyos, wala, hindi mo pasagli, Lord. And your help is always on time. Salamat to God, na linapulong, Diyos, as we continue our service in our second part of our communion, Lord. Salamat daw, God. We ask for your Holy Spirit, Lord,